Ayan, si Kent Garcia, no. Hindi lang ako makamove on doon sa kanyang mga pinagsasabi tungkol dyan sa mga OFW, no, na pakinggan nyo, no. At ayan, mamaya lalagay ko dyan, ayan. Pakinggan natin. Manghingi ng tulong kay Marcos kasi di ba adik ang presidente natin? Ha? Huwag kayong manghingi ng tulong kay Marcos para i-rescue kayo pag nabagsakan kayo ng missile dyan. Manghingi kayo ng tulong kay Digong. Kasi di ba ang sinusuportahan niyo at ang presidente niyo, si Digong at si Sara, doon kayo sa mga Duterte humingi ng tulong kung mabagsakan kayo ng missile. Kasi di ba, kakapal naman ang mukha ninyong hihingi kayo ng tulong sa presidente natin, sasabihin yung adik. Ha? Sasabihin niya yung bangag. Wala nang pag-asa ng ating bansa hanggat nandyan si Marcos na namulong bangag. Edi ngayon, matamaan ng missile yung building diyang tinirhan mo. Kanino ka manghingi ng tulong? Kay Marcos? Huwag kang manghingi ng tulong. Ang kapal naman ng mukha mo. Magpatunaw ka na lang pag natamaan ka ng missile. Sabihin mo na lang, Lord. Huwag ka na manghingi na. Sasabihin mo pa, tawag ka sa embassy, tawag ako sa immigration. Bakit? Tatamaan ng missile yung building namin. Doon ka kay Sara manghingi. Magpadala naman si Sara dyan, private plane. Hiramin naman yung private plane ni Kibuloy. Yung private plane ni Kibuloy, hihiramin niya yan. Pasakay kayong lahat. Tignan natin kung magkasya kayo. Di ba? Ako'y nanawagan sa mga DDS dyan ng OFW, yung ang hilig na bumanat kay PBBM na bangag, adik, weak leader, walang kwentang presidente, kurap. Ngayon, natatamaan kayo ng missile dyan, mabagsakan kayo ng mga debris. Huwag kayong manghingi ng tulong. Magpakamatay na lang kayo. Paul na yung mga pinagsasabi mo kasi yung mga OFW hindi yan hindi yan mga politiko at huwag mo sasabihin na huwag humingi ng tulong kahit mabagsakan ng debris, magpakamatay. Anong klaseng tao ka? Kami okay lang sa amin na kung ano-ano sabihin nyo kay Sara Duterte, sasagutin namin kayo as a vlogger supporter ng mga DDS. Pero never naming ipapanalangin yung mga OFW na lalo-lalo na kung halimbawa BBM supporter, palagay ko naman wala naman BBM supporter na OFW, baka 1:10, 1 yung BBM. Pero kahit ganun pa man, hindi namin ipapanalangin na mabagsakan at mamatay or sasabihan namin huwag kayong humingi ng tulong. Kung kay Sara Duterte, that's foul yan, unacceptable na yung ginagawa mo, hindi na maganda yan. Akala mo ba magaling ka niyang ginagawa mo na yan, at maski naman yung mga kasamahan mo dyan na matitino pa ang kaisipan, palagay ko hindi mag-a-agree dyan sa mga pananalita mo na yan kasi si Bongbong Marcos is presidente ng buong Pilipinas, hindi yan presidente mo lang. May karapatan silang humingi ng tulong regardless kung sumusuporta sila o hindi. Kasi trabaho ng gobyerno yan At ang sweldo ng mga yan nanggagaling sa taong bayan. Which is so happy na yung mga OFW na yan, bukod sa sila ay mamamayan ng Pilipinas, ay malaki na itutulong niya sa ekonomiya ng bansa. Ikaw nga, wala kang naitutulong sa ekonomiya ng bansang Pilipinas, ikaw pa yung ang kapal ng mukha mo na magsalita ng ganyan. Alam mo, napakadelikado nung sinasabi mo na yan. Kasi sa lahat ng bansa o sa buong mundo, nagkalat ang mga OFW, paano kung makita ka ng mga yan at saktang ka? Anong gagawin mo? Ako personally, pag nakita kita rito sa Hong Kong, sigurado sasampalin kita Oo. Promise yun. Sigurado tatamaan ka sa akin kahit saan tayo magkita. At hahanapin pa kita para sampal-sampalin ko lang yung bunganga mong napakasama. Wala na kasi kayong maidepensa dito kay Bongbong Marcos. Kaya ang tinitira nyo na ay pati yung mga OFW na hindi na nga makatulog yung mga kamag-anak niyan dahil sa takot. Yung mga ibang, may namatay na ngang OFW Ibig mo ba sabihin yung namatay na yon, kung supporter ng DDS, ay masaya ka? Parang
parang di yata maganda yung pananalita mo, Brad. Baka naman sumusobra ka na. Tandaan mo ha, pag nakita kita dito, huwag kang magpapakita sa Hong Kong or huwag kong mababalitaan na nandito ka sa Hong Kong. Hindi kita binabawalan pumunta. Hindi naman ako taga rito. Pero tinitiyak ko sa'yo, hahantingin kita rito. Napakasama ng ugali mo. Kumita ka lang ng pera diyan sa ay pati mga OFW na wala namang kinamalayan diyan sa ini-express lang nila yung kanilang mga gusto. Kasalanan ba kung sino ang gusto mong piliin? Gusto nila yung mapiliin yung mga Duterte. Bakit? Bawal ba yon? The same thing na ang pinili mo, diyan ka kumikita sa pagiging vlogger ni BBM. Ano magagawa namin? Di ba? Ano ka na Paul na yan Paul na. That's no. Paul yan. Mga OFW, tandaan nyo pagmumukha nitong kupal na to.